Part 2 nga pala ng video na to ay lulutuin ko yung mga napitas naming gulay. Okay na to. Hello, magandang araw! So kahapon nga ay namitas kami ni Missy ng mga gulay sa garden ni Lola. At ngayon, lulutuin na natin ang mga napitas nating gulay. So don't bash me dahil ang paraan ng aking pagluluto ay ayon lang sa aking alam. Basta may maulam kaming masarap, laban na. Pero hindi rin natin masisigurado kung masarap nga talaga. Ang lulutuin na pala natin ngayong araw ay ginisang munggo na may patola. Kapag dito nga talaga sa bukid ay perfect ang mga gulay-gulay. Bawas muna tayo sa karne at baka maligwak tayo kaagad. Sa pagluluto nga pala talaga ang paghihiwa ang pinaka-favorite kong part. Wala lang, parang satisfying lang kasi makitang nahihiwa ang mga gulay. By the way, mahilig din talaga ako magluto dati, pero nung dumating si asawa at di hamak na mas magaling magluto, ay siya rin nagluluto. O di ba para naman shala-shala lang tayo, charot lang. Hindi, parang tumutulong din ako sa nagluluto siya kasi mas masarap siya magluto kaysa sa akin, kaya pinaubaya ko na lang sa kanyang pagluluto. Ako na lang yung mga for the clean, for the wash, mga plates and mga kaldero and mga a lot of things and materials na ginamit. Ganon. Sa puntong ito nga talaga nag-enjoy akong balatan itong patola dahil fresh na fresh from the farm. Tingnan naman yung color niya, green na green. O di ba nakakatuwa, ang sarap tignan, parang feeling ko ang healthy ko after kumain ng gulay nito mamaya. Go. Pagkatapos ko ang balatan itong patola ay hinugasan ko na rin at mahiwa-hiwa dahil anong oras na at di pa rin tayo nakakaluto. Hindi ko nga rin alam kung tama itong ginawa ko na binalatan ko muna siya bago hugasan dahil ang sabi nila matatanggal daw ang nutrients nito. O di ba wala na. Huwag na magulay, wala nang nutrients to. Anong silbi ng paggulay-gulay natin kung walang nutrients? Medyo nagmamadali na nga ako sa part na yan dahil nanginginig din ang aking katawang lupa dahil sa gutom. And by the way, sa kamamadali nga, nahiwa ko na yung sibuyas at kamatis. Nakalimutan ko may bawang pala te. Di ba magigisa tayo, bakit di ko naisip na may bawang pala? Kawali nga pala ang gagamitin ko sa paggisa dahil malaki nga ito at komportable tayong gamitin. Kaso nga lang hindi ko alam nung morning pala ay nagluto si asaw ng pansit at hindi ko na malaya na may laman pa pala, kaya kailangan ko pa siyang i-transfer. So for the hugas pa tayo ng kawali. Go. Tapos din nakalimutan ko na ginisang munggo nga pala ang lulutuin. Ang munggo pagkatigas pati ay o di ba ano to, magkain tayo ng matiragas na mga munggo. So bago ako nagluto, nagpakulo pa ako ng munggo. O di ba mas napahaba pa ang aking oras sa pagluluto. Grabe talaga ang pagkapalpa ko sa mga panahong ito. Di ba kasi pag magigisa tayo ng munggo, dapat prior sa pagluluto natin ay napakuluan na natin yung munggo para malambot na ito at mabilis ang pagluluto. Sa akin talaga wala, hindi ko talaga siya naisip. Inuna ko pagit ang mga gulay-gulay na maggayat-gayat, ang mga kamatis. Taang munggo doon, for the seat lang siya doon sa gilid-gilid. Mali. At ayan na nga, after 5 minutes ay tinanggal ko na ang munggo kahit di pa siya bumubuka, bahala. Kasi naisip ko na mamaya pag magpapakulo na ako ng luluto ko ay parang baka maglambot din siya. Go. So trial and error tayo ngayong araw. At ayan na nga, ginisa ko na. Pinagsama-sama ko na silang lahat, bahala na yan. Go. So sinabay ko na kaagad si munggo para sabi ko nga para mas lumambot pa siya mamaya pag pinakuluan. Para-paraan lang tayo. Iba halos hindi tinitikman ng kanilang niluluto. Ako hindi. Maraming tikim-tikim, mga 82. Kasi gusto kong siguraduhin na yung lasa niya ay swak na sa aking panlasa. Go. At ayun nga, habang pinakukuluan ko na lang itong gulay dahil alam kong malapit na itong maluto, ay nag-decide ako maggayat-gayat na ako ng mansanas. Dahil simula nung na-diagnose si asaw na mataas ang kanyang cholesterol at uric acid, ay nag-decide kami magbawas ng protein intake. Instead, more fiber tayo na makukuha natin sa fruits and vegetables. O diba rin yung fruit lover tuloy kami ni asaw. Go. Ay hindi, akala ko malapit na siyang maluto. May patola pa pala, nakalimutan ko. And by the way, huwag kayong mag-alala dahil yung patola talaga konting kululong ay luto na yan. O diba, pagkatapos yan ay, tada, luto na ang ating ulam. And by the way, pagkatapos dyan ay nagprito na nga rin pala ako nitong daing tamban. Go. So paborito ko talaga yung tamban lalo kapag may mga sabaw-sabaw na ulam. And the moment of truth, tikiman time. Subok lang talaga magreklamo-reklamo sa lasa. Sapok. Charis, walang ganun. At sakto alas 6 ng hapon ay nakakain na nga kami. Charis. Akala ko hapon na, dumidilim na pala ang paningin ko te. So hanggang dito na lang. Happy eating and goodbye. Thank you for watching.